So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update na po si Ombudsman Rimulya tungkol nga po dito sa unang maarestong big fish o senador na sangkot nga po dito sa maanumalyang flood control scandal. So, sa hindi lang po nakakalimot, no, binanggit po ni Ombudsman Rimulya noong nakaraang linggo ang mga pangalan po no na posibleng maaresto bago daw po mag-December 16. So actually, ang dami niya pinangalanan doon ng mga senador. So andun na nga po si Nancy Binay, si Bong Revilla, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, at saka si Chis Escudero. So kanina po, no, nag-update po si Ombudsman Rimulya na tulad yan ang inaasahan natin. Ito rin sinasabi ko noong nakaraan na magkakaroon ito ng by batch. So malaki po yung chance na baka may ibang mga senador na baka next year pa maaresto. Pero no, mayroong mga senador na mukhang matutuloy yan po talaga na maaresto ngayong December 16, bago mag-December 16 kasi mukhang kompleto na po yung narrative. So, dalawa yung pinangalanan pong senador ni Ombudsman Rimulya. Ito nga po si Bong Revilla at saka si Jingo Estrada. Walang kadala-dala, no? So, ito, panoorin natin to, no? Okay. The last time we spoke, Ombudsman, you mentioned yung mga malalaking pangalan na most likely makakasuhan at mai-issuehan ng warrants of arrest by December 15 or 16. Nabanggit po ninyo sina Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. Hindi po ba? So, yes. Yun pa rin po ba yung yung position ninyo na most likely by December 15? Parang mauuna yung kay Bong Revilla at saka yung kay Jingoy. Baka silang mauna. At O yan na. So, sana dito magkatotoo na to, no? Kasi, ayan, so mamaya na yan. So ngayon, malinaw po yung sinasabi ngayon ni Ombudsman Rimulya na baka maunang maaresto si Bong Revilla at saka si Jingo Estrada. No? So, syempre yung, well, para sa akin, okay na po yun. No? Okay na po yun kasi meron naman pong valid reason itong gobyerno po natin kung bakit may nauna at merong mahuli. At para sa akin, napaka-valid reason ito. Pero ang importante dito mga kababayan, maaresto, no, itong mga senador po na to. Importante dito, may maarestong senador. Para hindi naman po tayo mukhang katawa-tawa dyan, Ombudsman Rimulya, kasi binanggit niya yan Sabi niya yan, di ba, noong nakaraang linggo. At sinabi rin po ito ng presidente, no, na mayroong magpapasko sa kulungan na malaking isda. So, syempre, umaasa po yung mga tao na ito po'y senador. Oh. So ngayon mukhang ang namumuro ngayon nga dito no si Bong Revilla at saka si Jingoy. So continue natin. Po ninyo sina Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. Hindi po ba? So yes. Yun pa rin po ba yung yung position ninyo na most likely by December 15? Parang mauuna yung kay Bong Revilla at saka yung kay Jingoy. Baka silang mauna. At syempre we have to make sure that the evidence is tight against the other accused in these cases. Hindi natin pwedeng madaliin na para lang makamit tayo ng isang deadline ay magkakamali tayo sa paglatag ng ebidensya. So, May valid reason para sa akin yun. No, kasi tayo naman din naman po tayo nagmamadali. Ang importante po talaga dito, kung may makukulong man, tuloy-tuloy na para hindi po matalo sa kaso. Kasi parang ganito na po yung nangyari dati kay Napoles Di ba? Actually, 1 taon pa nga yun, di ba? Tingnan nyo ito Bigyan natin ng magandang example to, no? Na-expose po yung PDAP scandal. I think mga 2013 ata yun, kung di ko nakakamali, hanapin ko nga. So tama nga, ito, nabasa ko nga. March 13, teka lang, ano natin, pakita ko sa inyo para maganda. Yan na, so ito, napakita ko sa inyo, no? Para makuha natin yung timeline, no? So, ang nakalagay dito, March 13, paano ba to? Wait lang Noong March 13, noong na-rescue ng NBI si Ben Hurluy. O, di ba? Tapos, na-expose po talaga yung PDAP July 12. No? July 12, 2013. Oh, the scam was first exposed in the Philippine Daily Inquirer by Nancy Carbajal on July 12, 2013. With the 6-part expose of Carbajal pointing the businessman Janet Lim Napoles as the scam mastermind after Ben Hurluy, her second cousin and former personal assistant, was rescued by agents of the NBI on March 22, 2013. Okay. So, ang point ko dito mga kababayan,
Malinaw naman, no? So, ang point ko dito, nagsimula po yung PDAP scandal 2013. Oo. Tapos, naaresto si Bong Revilla nun, or sumuko si Bong Revilla nun, 2014. So, isang taon. So, tingnan ninyo isang taon na nag-case build up. Isang taon po na inimbestigahan ito. Anong ending? Nakalayang si Bong Revilla. Not guilty si Bong Revilla, lack of evidence. Ganon din po si Jinggoy, ganon din po si Enrile, di ba? So ito yung point natin mga babayan. Kung mamadaliin po natin kasi ito nga, nung sa speed up scam nga, isang taon na nagkaroon ng case build up, wala pang napanagot na senador. Ito pa kaya, mamadaliin natin. Kaya hindi ako naiinip eh. Ang importante po kapag meron mang ebidensya, maganda po matibay yung ebidensya para po tumbok na tumbok po talaga na may mapapanagot. O malay nyo, di ba? Ang ending na naman pala nito si Bong Revilla. Lack of evidence na naman pala kasi nga minadali. O kaya si Cheese, baka ganun din ang mangyari dito. O. So, para magkaroon po tayo ng fair na trial, di ba? So ngayon ay ang sinabi ni Ombudsman Rimulya. Ayun ang pinakarason niya kung bakit medyo late yung kaila Cheese pati sa ibang mga pinangalanan niya at mauna si Jinggoy at si Bong Revilla na mapafailan ng kaso. So tandaan natin na pag na-failan ng kaso, plunder case, kulong. Ganun lang yun. Okay. The last time we spoke, Ombudsman, you mentioned yung mga malalaking pangalan na most likely makakasuhan at mai-issuehan pero hindi po ba? So, Yes. yun pa rin po ba yung position ninyo na most likely by December 15? Parang nauuna yung kay Bong Revilla at saka yung kay Jinggoy. Baka silang mauna. At syempre we have to make sure that the evidence is tight against the other accused in these cases. Hindi natin pwedeng madaliin na para lang makadmit tayo ng isang deadline ay magkakamali tayo sa paglatag ng ebidensya. So Correct. we're doing our best to make sure that the evidence that will back up the charges are tight. Dapat maganda talaga ang ebidensya dapat. Can you explain to us bakit po mauuna yung kay dating Senador Bong Revilla at saka yung kay current Senator Jinggoy Estrada? Well, I don't think I want to discuss the reasons why mauuna sila. But yung mga testigo kasi, mas malinaw ang direct link dito sa dalawang ito. Alam Okay. nyo na medyo, ewan ko paano nangyari yun, no? So ngayon, nasabi nga po ng Ombudsman Rimulya, yung mga ebidensya daw po, especially daw po yung mga witness, is mas rekta daw po na tinuturo daw po yung dalawa. Teka lang di ba nakulong na yung dalawang yan? So ibig sabihin, di ba, dapat pag kayo po ay nakulong na sa unang pagkakataon, dapat medyo may natutunan na kayo, di ba? Kung totoo man yun na nagnakaw nga kayo ng PDAP. So isipin niyo na may experience na kayo pa yung unang nahuli ulit. Hindi nga, di ba? Kung totoo na sila po ay talagang nagnakaw po ng pera sa PDAP. Well, sa korte, hindi naman napatunayan sa ngayon. Pero sabihin na nga natin na ganun nga. No, may experience na kayo sa pagnanakaw sa PDAP. Pagkatapos, nung makaka-arestuhan naman sa flood control project, kayo pa yung unang na-aresto ulit. So, dapat kayo yung huling ma-aresto kasi may experience na kayo. Di ba? Parang baligtad ata, no? Ewan ko ba. So, ngayon, mga kababayan, no? Ito po kasi yung pinaka-issue ngayon natin dito. So, alam naman po natin, no, na kasi pinangako nga po nila yan sa December 16, may makukulong. So, sisingilin po sila ng taong bayan. Actually, karapatan na yan. Tayo nagiging fair lang tayo. Kung arestuin nyo pala yan, di ba? Di ba? So, kung binanggit nyo na arestuin yan sa ganyang klaseng date, dapat magawa yon kasi kayo nagsabi niyan eh. Di ba? Si Presidente Bongbong Marcos tsaka si Boying Rimulya nagbanggit niyan eh. So much better na lang siguro dapat na kung hindi naman pala kaya, wag na lang sabihin. Wag na lang magdeding sa sarili. Pero ngayon, ang good news naman ngayon, para sa akin sobrang acceptable nito. Sa akin okay lang to na hindi maaresto si Cheese sa ngayong December 16, hindi mo na maaresto si Joel Villanueva, itong si pa bang iba? Sila Nancy Binay, tsaka si Grace Poe, okay lang po yan. Ang importante may senador na maaresto. Ayun po importante dito. Kasi hindi naman nila sinabi lahat sila maaresto eh, di ba? In the first place, di naman nila sinabi
na lahat sila maaresto bago mag-December 16. Ang sabi naman nila, may maaresto bago mag-December 16. So kung merong maaresto nga po, kung si Jinggoy man ito, o si Bong Revilla, no? So acceptable na po yun. Sana nga po mangyari. Ayun lang po sana yung hinihiling po natin. Sana po mangyari. Kasi tandaan po natin, pag ito po, hindi po nangyari ito, ang balik po dito sa presidente na naman. Sa administrasyon na naman ang balik po nito. Di ba? So ngayon, sa ngayon mga kababayan, good news po talaga ito. Kasi mukhang confident po talaga itong si Boying Rimulya na kasi siya nagtakda ng ng deadline sa sarili niya eh. So naniniwala ko magagawa niya to. Di ba? At pag nangyari po yan, palakpakan natin ha. Palakpakan natin si Boying Rimulya ha. At alam naman po natin no, na itong Rimulya at saka Revilla, ano yan eh. Alam niyo naman na paras taga Cavite yan. Minsan magkaaway, minsan magkabate. Ang tawag ko nga dyan sa dalawang yan, frenemies. Frenemies yung dalawang yan eh. Pag eleksyon, nagpapakiramdaman. Pag eleksyon, nagbabangayan. Minsan magkakampi, minsan magkaaway. Hindi mo sila maintindihan dalawa. Kasi dalawang political power po yan sa Cavite, Rimulya at saka Revilla. No, itong mga Rimulya na to sa bandang looban yan eh. No, sa bandang looban yan. Yung Revilla, bandang bungad yan, tsaka gitna. Oo. Kaya, ngayon, tingnan natin, no, kasi ano ang future ng Cavite, no, kapag napakulong si Bong Revilla ulit. Na naman, di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa bagong statement nga po ni Ombudsman Rimulya na makukulong daw na senador. Ano, at pinangalanan niya, siya nagpangalan niyan, si Bong Revilla daw, tsaka si Jinggoy Estrada. So, para ba sa inyo, fair na ba yun? No? Na may makulong munang dalawa at may kasunod pang iba? Malamang baka next year na ito. So, yun no. So, yun mga kababayan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, yan po sa replay. Pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.